Magandang hapon po sa bawat isa. Muli ay tayo nga po ay magkakaroon ng talakayan at dito po sa ating The Living Word Insight Forum today. No? Ngayon ay bibigyan po natin ng pansin yung ating pong mga pag-aaral at pagbibigay ng pansin sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon na ito. So today we will have a discussion in the area of biblical view on submission to authority and the enforcement of power in Romans 13, 1 to 7. Bibigyan po natin ng maikling pagtatalakay ang pagkakataon po ito. Okay? So tayong lahat muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa hapong ito, darahin ko po ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Hayaan po ninyo, O Diyos, na kayo ang magpala, kayo ang manguna, at hinihiling ko po ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyong trono, O Diyos, ng iyong biyaya sa kalangitan. At gamitin niyo po ang oras na ito na magkaroon po ng mga kapahayagan na makakatulong po sa amin, O Diyos, sa pag-unawa at pagtalakay sa katotohanan ng iyong salita. Lord God, at sa pagbabalangkas nito sa pang-araw-araw naming buhay, lalong higit sa panahon na ito ng krisis, O God. So, dakilang Diyos, sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking sarili at ang bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Praise the Lord. No? Nais ko pong basahin sa inyo yung sinasabi po sa Romans 13. Okay? Romans 13 verse 1 to 7. Ito po ang sinasabi. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been made established by God. Verse 2, consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For the rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. For he is God's servant to do you good. But if you do wrong, be afraid. For he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Verse 5, therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. And this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants, who give their full time to governing. Except, verse 7, everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. So, this afternoon, one of the present na mga pinag-uusapan sa social media, ng mga kaibigang manggagawa, ay kung paano po nating i-exercise ang ating karapatan bilang mananampalataya. No? Alam natin na ang kasamaan ay since the creation of the world, bago pa nilikha ang tao, si Adan at Eva, ay present na po ang kasamaan, present na po ang problema. So ibig sabihin, hindi na po natin pwedeng sabihin na matatapos din itong problema na to. Ang problema po, hanggat si Satanas ay buhay at hindi pa nakakatulan, at
hindi pa siya na itatapon sa apoy ng impyerno, mag-aala-gala pa siya para mandaya sa panahon ngayon, at pati ang mga 1/3 of angels na mga evil spirits na nakasama niyang itinapon dito sa lupa ay umiikot at sama-samang nandadaya, dahil ang trabaho lang naman ni Satanas ay mandaya, no? Yan lang ang pinaka-tool niya eh. Mandaya, manakot, at yung tinatawag maglagay ng doubts to deceive people. Yan. So yan po ang pinaka-tool niya sa atin, no? To tempt, to deceive, and to put fear in the hearts of people. Kaya nga po, kapag ang isang bagay ay naglalagay ng katatakutan, hindi po yan sa Diyos, definitely a God, no? Tandaan po natin lagi, even the reality of the prophecies of the Bible, if you're a learner or an ardent follower of the book of Revelation, kaya nga sinabi ni Paul sa 2 Thessalonians, I want you to know this so that you will not be ignorant about the coming of the Lord Jesus Christ. So, if you are aware, now the key word for this time, okay, at sa pagkakataon ito is the word awareness. So, maraming mga tao, they are so informed, they are overloaded with informations, knowledge. Ulitin ko po, no, knowledge is different with wisdom, and it's also different with revelation, o yung tinatawag na kapahayagan, dahil it bypass the knowledge and the wisdom. It's a direct information from God, okay, using the Word of God, okay, using the Word of God. So, ang isang bagay na napansin ko lang, no, ulitin ko, disclaimer ng konti, lahat po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, maaaring sabihin natin, at katulad nga po ng mga nakakaraan mga vlogs, at bibigyan ko lang ng balik ng konting-konti, na may mga naririnig ako na nagsasabi at nagko-comment, Pastor, wag na tayong makialam pa sa mga problema. Hayaan na natin ang mga nasa gobyerno. Hayaan, dyan naman sila nilagay. Hayaan na natin sila. Trabaho nila yan. Tayo na lang manalangin. Ay, sa akin po, if I would say my theological, philosophical principles and conviction, tandaan po natin lagi, bilang isang tayo po ay mamamayan ng Pilipinas at ng ating bansa. At tayo rin po ay mamamayan, sabi ng Epeso, tayo ay mamamayan ng kalangitan, di ba? So, kaya nga sabi sa Matthew 22, give to Caesar what is to Caesar and give to God what is to God. Ibig sabihin, tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw na bilang tao, isang natural, normal na mamamayan ng isang bansa. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, sa Republika ng Pilipinas, kung ikaw ay nasa ibang bansa like United States of America, then you are the citizen of that country. So, you practice your rights, your privileges, according to the rules, to the law given, available to that particular country. Example, walang divorce sa atin, pero sa ibang bansa meron, di ba? Okay, sa atin annulment lang, o annulment, whatever. So, basically, mayroong kanya-kanyang pamantayan ng pagsunod at paggawa base sa konbiksyon ng ating ng konstitusyon at inilagay. Kasi mga tao naman yan, mga nagsulat yan, mga tao din po, no? Na nagkaisa at parte sila, katulad ng pagbabago ng konstitusyon noong 1987 Constitution, di ba? Nagkaroon ng pagbabago doon. So it is a representation of different parts of society, including our legislators and judiciary and the executive. Lahat yan nakaupo. Pati mga ordinaryong mga representation of Congress and many other people in the society. So, ibig sabihin,
Kaya nga tayo ay bumuboto dahil meron tayong karapatan. Yun po ang gusto kong i-imply, no? Na hindi lang panalangin ang kailangan, kundi kailangan din natin marinig tayo ng ating nasa gobyerno at nasa sosyedad, okay, ng lipunan, ibig sabihin. Kaya kung sasabihin natin na, hayaan mo na lang Brad, kasi ano naman yan trabaho na nila yan. Di sana, hindi na tayo bumoto, di ba? O kung bumoto man tayo, paano yan? Binoto natin. Bumoto tayo. Sino man ang gusto natin. Di ba? Yun naman ang totoo. Wala namang problema sa pagboto. Nagsimula naman yan sa totoo lang. Nung pinag-usapan nga namin ng isang kaibigan ko, na pastor, sabi ko, alam mo pastor, sa bansang Israel, kasi kung ano yung religion nila, yun ang kanilang bansa. Yun ang kanilang gobyerno. So, okay? Kung ano yun. So, ibig sabihin, in the time of Israel people, nag-inggit sila, nung panahon ni Samuel, nainggit sila sa mga ibang bansa na may hari, no? So, humingi sila ng hari kay Samuel. Si Samuel, he is the last judge during his time in the nation of Israel. So, nagsabi sa Diyos, Panginoon, gusto nila ng hari. Kaya nga doon, sabi ng Panginoon, okay, dahil gusto nila ng hari, bigay mo, gusto nila yan eh. Pero ito yung magiging consequence nila. Kapag nagkaroon ka ng hari, magkakaroon ka ng mga taxes, yung mga anak mo pwede maging alipin at medyo may pahirap ng konti. Kasi siyempre, depende yan eh. Depende yan sa mamumuno, sino yung mga leader natin. So tandaan natin lagi, lahat ng namumuno ay ang Diyos ang nagtatalaga niyan. Okay? Kaya man ay binutong o hindi, sabi ng Bible, God instituted every leaders or governance or authorities in the nation. Kaya nga hindi ka pwedeng magtanong bakit Lord? Bakit ganyan? May mga dahilan ng Diyos kung bakit ito at yan ang nilagay at ito ang inilagay ng Panginoon for the betterment, always for the betterment of His people. Tandaan po natin lagi. But always remember, like what happened to Israel people, they are always asking for a king out of jealousy, discontentment sa kanilang sa mga pamumuno sa kanila. Ito na nangyari. So, dyan na lumabas si Saul, di ba? But God is preparing someone like David during the time, batang-bata pa si David. Kaya, kumaga, pinangunahan nila ang Diyos. Okay? Yeah, that's the point. Presumption. Okay? So, yun na. So, inanoint ng Diyos si Samuel bilang hari ng Israel. At first, he was good. Pero siyempre, tao siya. So, dumating sa point na nagkaroon ng katakot-takot na pagkakamali si Saul. Hanggang sa at the end of his life, dumating yung point na nagkaroon na siya ng yung tinatawag na emotional imbalance at saka psychological problem with regards to his leadership during his time. Kasi dumating sa point na kailangan na tugtugan pa siya ni David ng harp para lang yung evil spirit ay maalis sa kanya. Kasi marami na siyang mga hindi nasunod na mga bagay na gusto ng Diyos na gawin niya. Now, how we see this in our life? Now, may nag-comment sa akin one time na isang dalawang pastor. Sabi niya sa akin, Brad, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Kasi, ano ba sinasabi ko? Wala naman ako sinasabi. No, ibig sabihin, mag-ingat ka sa pagbablog mo kasi baka mamaya, wala ka naman sinasabi masama. Ang importante, ituro mo lang yung tama, sabihin mo yung tama, maging boses ka, using the Word of God and using the balanced perspective of leadership and the implication and the application of authority and power. Unang-una, para sa akin, lagi kong sinasabi at paulit-ulit kong sinasabi, pagdating sa leadership, may itinalaga ang Diyos. Ang role lang natin bilang isang mananampalataya, bumoto, pumili,
bumoto, at kapag nanalo yung gusto mo o hindi man nanalo yung gusto mo, whatever it is, you cannot please everyone. No people having a single mind, single wish or single desire or single belief na naka-adhere sila sa isang tao lang. No, walang ganon, walang ganon. Yun nga sinasabi ng Matthew, no, na ako'y napalito hindi para magbigay ng tabak. Alang nakapayapa ko di tabak. So, bakit? Kasi prinsipyo magkakaiba tayo, no? Because of the human frailty, human depravity. Yung ating mind ay corrupted based on our desire, our nature, and yun the nature of man is greed, selfish, self-centered, self-preservation, etc. etc. So, yun po tayo. Kaya sa pagkakataong ito, hindi mo maiwasan na talaga nagbabakbakan, nagkakaroon ng conflict, debates, yung mga paniniwala at isa sa mga nagkakaproblema dyan, at kitang-kita naman natin, we cannot deny the fact that even ministers or pastors or leaders of the churches having what you call collision, okay? Nagkakaroon ng nagko-collide yung mga belief. Kita naman natin, di ba, marami. Kumaga, wag na tayo mag-in denial. That's the reality of the fact that Satan is still present to divide even the people of God. Pero, ganun pa man, siyempre, may kalayaan tayo magsalita na kung ano ang nakikita nating tama. Huwag lang nating murahin ang ating presidente, huwag lang nating laitin ang kanyang pamumuno, huwag lang nating i-down ang kanyang pagkatao, at huwag na nating pakialaman ang kanyang desisyon. Kasi ganito yan Okay, let's imply in the word authority. Malinaw ang sabi ng Bible, okay? Imply ko na ng mabilis. Unang-una, ang sabi dito, number 1 is established by God. So every leadership is established by God. Okay? That's number 1. Pangalawa, instituted by God. Okay? Number 2. Pangatlo, they are servants of God. Okay? For you to do you good. They are servants of God. So, ibig sabihin, itong tatlong words na to, which is very important, cites and imply that God is the main responsible to every leaders of the country. Ibig sabihin, kay binoto mo siya o hindi, kay gusto mo siya o hindi, ganito yan kahit gusto mo siya, binoto mo siya, pero pag mali na yung sinasabi niya, kailan mo siya correct. Pero how to correct the leaders? Siyempre, una by prayer. Diba? So, yun ang unang point. Sa unang point, dapat malinaw sa kaisipan natin na ang leader ay tinalaga ng Diyos. So, they are established, they are instituted, and they are called as a servant of God. Calling din po yan. Calling din yan. Kung ang pastor ay tinawag, ang mga presidente ng bawat bansa, hindi lang ng Pilipinas, ay tinawag ng Diyos. Tandaan po natin lagi. Kung yaan man, sabi ko nga, isa lang naman ang malinaw na nakita ko na maliban na lang kay President Marcos, hindi ko naman nasundan yung panahon niya. Pero sa mga sumunod na yon, nasundan ko na. Nasundan ko na lahat. Isa lang nakita ko na naging malinaw, maliban na lang doon sa yung EDSA, kasi yung EDSA naman, hindi naman votation yun ano yun persahang pagpalit ng leadership yun kumbaga sa ang tawag nga doon, yung inano, sinipa yung ating inano siya, hindi naman impeach, di ba? Kinakapos ako ng word. So anyway, so yun lang, no? Inano siya, yung EDSA revolution, pinitisyon siya, na umalis, yun na yun. Pero as far as election is concerned, isa lang ang naging
malinaw na nakita ko na wala na sinabi ko lang daya o itong kay President Duterte, Honorable President Rodrigo Roa Duterte. Very clear sa akin yan na talagang he was lift up, he was promoted, and he was elected. Pero ganun pa man, pasok pa rin doon sa established, instituted, God's servant. Okay? Whether you like him or you hate him, whether you vote him or you didn't vote him, still, nandun pa rin yung legacy and heritage na yan. Kaya nga sabi, di ba, it's very clear, as the implementer of that authority and the power is that, sabi rito, for rulers hold no terror. Okay? Verse 2 muna. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Kaya yung mga gumagamit ng dahas, yung revolutionary pamamaraan, ay hindi yun. Kasi it will create a dimension of civil war in particular. Papaano kung nagkagulo-gulo na? I've been to Maputo, Mozambique for 6 months, almost 6 months, mga 5 months may get. Katatapos lang ng civil war doon, 1.5 year pala. So makikita mo yung dalawang parties na naglalaban talaga, no? So, hindi yun maganda na nag-i-incite to sa sedition to rebellion, matawag doon, na para mag-alsa ang mga tao. Tandaan po natin lagi, ito lang ang baseline theological principle ko pagdating mo sa kalooban ng Diyos. Anything that teaches and placing fear in the hearts of people is not of God. Katulad ng prophecy na ako, inaabangan ko yun, mga kapatid, sa totoo lang, inaabangan ko yun kasi naniniwala kasi ako na kapag pinapilan mo yung word na prophet, office of the prophet, at pag hindi naganap yan, kahit sabihin mong tumama ka ng 2 beses sa pader, pero isang beses hindi ka na tumama, ay wala na. Talagang, huwag ka na mag-prophecy sa susunod. Ibig sabihin, presumptuous ka na. Okay? Ang inaabangan ko dyan, yung sinabi ng isang propeta na magkakaroon doon ng boils, mga pangangati ng skin ng mga tao, at kakalat daw ang pangalawang pandemic ng scourge of boils in the skin. Kaya niya nasabi yun, binalikan ko, ay ginamit niya yung mga vials sa Book of Revelation. Wala pa naman tayo dun eh. Hindi pa tayo maabot doon. Kaya nga, sabi ko nga, kapag kahit yung mga tataka na yan, bibigyan ko talaga ng aral yan. Kasi ito pong living word. Sorry, hindi ko na isulat yung word dito. Hindi ko na isulat, sorry. Okay, living word inside forum. Translation po yan, yung dati kong ginagawa sa CSRM, Catch the Spirit of Revival Movement, yung Pastoral Enhancement Training sessions. Nagpo-provide ako ng free mentoring session sa mga pastors every Tuesday. Free po yun, walang walang honorarium, wala lahat. Okay, ako pa may dala ng aking mga gamit. So, because of my passion to support and help and alleviate and develop, upgrade the status of pastors. So, yun po. So, dito po ngayon, nabuhay siya. At kahit po tapos na itong COVID na to, ito na po yun. Binuhay ng Diyos yung passion na to. At ito yung preparasyon ng Diyos na sinasabi. Kaya pala nung bago magkaroon ng lockdown, mga 2 months prior to lockdown o enhancement, quarantine enhancement. Okay. Binabalik ng Lord sa akin to, yung mga ganitong klaseng desire, no? Hindi ko lang alam paano. So, yun na parang napilitan na akong gawin siya. Sabihin na natin yung napilitan kasi ito na nga. At yun pala. So, I have the joy of doing this. Wala nagbabayad sa akin, wala nag-uutos sa akin, o sabihin mo to sa vlog mo. Wala po. Lahat ng sinasabi ko rito, it's my own volition, conviction. Okay? So, basically, okay? So, ang nagiging problema, no? Nagiging problema ay yung papaano natin sinusunod yung ating mga leaders ng bansa. So,
pag-enforce ng power, okay, sabi rito, wala tayong dapat katakutan. O, those who rebel against what God has instituted, those who do so will bring judgment on themselves. Kaya nga dapat, kung meron tayong ayaw sa kanino man presidente, sabihin natin ng maayos. Huwag natin idaan sa giyera, huwag natin idaan sa dahas, huwag tayong mag-alsa-masa. Okay? Alam nyo, mahirap yan kasi ang daming madadamay na tao. Marami talaga madadamay. Maraming may mamamatay, pwede magkaroon ng famine yung tinatawag na economic breakdown, yung ating bansa. Kaya, ang tendency, pag may breakdown tayong lahat, naapektuhan tayong lahat. So, sa nakita ko, pag binoto, lahat na nakita kong presidente, binoto, ibagsak, binoto, ibagsak, ayaw. Sinusunog yung mga APG, discontented minorities. At kung nagiging semi-majority man yan, pero hindi pa rin siya majority. Kasi, ulitin ko po, tandaan natin lagi, walang perfect leadership, walang perfect human being, walang presidente na uupo na perpekto, na tama, 100% accurate lahat. Ngayon, dito naman ang akin. Kung siya ay instituted by God, kung siya ay established by God, at siya ay God's servant ng Diyos, called by God, ibig sabihin. So, kung meron mang mananagot, siya sa Diyos. At, syempre, sa bumoto sa Kanya. Pero yung unang-una, tandaan po natin lagi. Meron nagsasabi, yung boses daw ng tao ay boses ng Diyos. Para sa akin, hindi yun. Kung biblical ang pag-uusapan natin, hindi po. Bakit ko nasabi? Kay Saul. Gusto nila ng hari. Boses ba ng Diyos yan? Hindi. So, ibig lang sabihin, to balance the point, kung meron mang gusto ang Diyos, at kung ito man ay pinili ng tao, still, lahat ng nangyayari is either perfect will or permitted or permissive will. Okay? Gusto mo yan? Okay. Ganun lang kasimple. And God institute. Ang in-institute ng Diyos ay ang leadership. Tandaan natin lagi. At ang tao, ang mga tao, ang pumipili ng gusto niya. Okay? So, maliban na lang, kapag naayon sa plano niya, sa para mangyari ang dapat mangyari, yun yung tinatawag na, say for example, in the book of Daniel, okay, na kailangan magpasakop ang bansang Israel for 70 years of captivity under the hands of Nebuchadnezzar, the Babylonian king. So, pinahintulot ng Diyos yun. Okay? Mangyari, pero hindi niya nilagay si Nebuchadnezzar. Kung hindi, pinahintulot niya na magpasakop kayo dyan kasi, yun na, may mga implementing implied consequences. Tandaan natin lagi, lahat ng maganda ay sa Diyos, lahat ng pangit ay sa diablo. Every good and perfect gift comes from above, comes from God. Lahat ng negative division, fear, ay sa diablo. Bad things sa diablo yan. Hindi pa pwedeng gumawa ang Diyos ng masama. Bagamat ang Diyos, alam niya ang masama at mabuti bilang isang Diyos. Alam niya. Di ba? Alam niya na masama ka. Alam niya yun. But God is not capable to harm His people. Because God is a God of love. Okay, maring sabihin mo ngayon, teka muna. Balik ka muna. Bakit sa Old Testament? Pinapapatay niya. Ang Diyos mismo nag-uutos. Napatayin yan. Ubusin. Sabi pa nga, kaya nga nagkasala sino? Si Saul, di ba? Bakit? Dahil hindi niya sabi ng Diyos, patayin mo lahat yan. Ubusin mo yan, wala kang ititira. Di ba? Itinabi ni Saul yung magagandang mga
mga malulusog, magandang babae, mga malalakas na lalaki, mga hayop na matataba, malulusog, itinabi niya. Hindi niya pinag... Kaya nung narinig ni Samuel, merong mga hayop na umiiyak, gumaganon. O ano yun? Hindi ba sinabi ng Diyos na ubusin mo yan? O, di ba? Kaya obedience is better than sacrifice, sinabi ng Panginoon. Hindi mo kailangan gawin yan para ihandog. Kung ano sinabi ng Diyos gawin mo. O, bottom line. Di ba, meron siya sabing Robin Hood. O, the end never justifies the means. O, magnanakaw ka para ipamigay mo sa mahirap. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Diba? Anuin mo. O, gagawin mo itong masama dahil ibibigay mo sa mahirap. O, may consequence ka. Eh, masama yung pinanggalingan eh. Halimbawa, sasabihin mo, kunyari lang ha, ito, magbibenta ka ng drugs para ipamigay mo sa mahirap. Tama? Mali. Sirain mo mga bata. Sirain mo ang buhay ng mga tao. Mali yun. Mananagot ka. Halimbawa, kukunin ko itong kaban ng yaman na to para ibigay ko sa mahihirap. Teka muna. Diba? Meron tayong konstitusyon, meron tayong batas, meron tayong sinusunod. Parang ganun. So, hindi mo rin siya pwedeng gawin. Okay. Kaya nga, lahat ng mali, lahat ng kasalanan ay may pananagutan sa Diyos. Kaya ikaw ay pinakamataas, kaya ikaw ay pinakamababa, ikaw at ako, tayong lahat ay may pananagutan sa Diyos. So, ibig sabihin, because God is a God of righteousness in the Old Testament. Okay? God implies, demonstrate the kind of nature that God is a God of justice. Diba? Nakaprophesy naman niya sa Genesis 3:15. No? Na talagang although kay Jesus yun at saka kay Satanas, yung the seed of the woman and the serpent, okay, you will bruise his heel and he will crush down your head. Genesis 3:15. O yun yung kamatayan ni Jesus. Pero bottom line, kitang-kita na kasi yung evil and good eh. John 10:10, the thief is coming to steal, to kill, and to destroy. Kaya nga nung unang panahon, di ba, yung inalaw yung tinatawag na pagpatay ng bato, di ba? O yung stoning to death. O sa Israel kasi stoning to death eh. Kaya si Jesus, pansinin mo, hindi naman siya namatay through stoning to death eh. Hindi siya namatay sa ganun. Pero si Jesus namatay sa crucifixion, which is, that is the way the Roman Empire or government implicate the kind of justice that they have. That is what they call the heinous crime. Kaya si Jesus sa kanila committed a heinous crime of sedition to rebellion, according to their own interpretation of their own law. Okay? Because of that. So, kaya pinatay ang Panginoong Jesucristo. So, bottom line, in the New Testament, kaya kayo babalikan nyo sa John 8, okay? At nung may nakita doon na babae na nahuli sa pangangalo niya, adulterous woman, sabi na, ito nahuli to sa pagkakasala, actual. Anong gagawin namin dito? Di ba sumulat ang Panginoon? Di ba sumulat lang siya eh. Tapos bigla siya nagsalita. Okay. Yung bumato, yung unang walang kasalanan. So pinapakita na dito yung implikasyon ng katangian that God is the God of grace. Pero, ayan nyo, i-discuss po natin yan. Naka-schedule po yan sa akin. Yung issue na yan, yung controversial issue na yan, ng grace na yan. But anyway, grace, ito na muna ako. Grace that does not permit sin. Grace that does not, compromise and to allow people to commit sin and to continue committing sin. Yun na yun. License and to permit to commit sin. No, it's not the kind of grace. But the kind of grace that giving people the chance to recuperate, to recover, okay, in their lives. Paano sila? God is the God of second chance, something like that. At papaano ang Diyos ay nabibigyan ng pagkakataon. So, in particular sense,
Okay. So, ngayon sa Old New Testament, binigay ng Panginoon ng kanyang batas, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Matthew 22. And love your neighbor as you love yourself. Diba? So, in implying the law of the Ten Commandments, ang law of the Ten Commandments naman, it's just giving you, it is not the basis of salvation, it's not the basis of your judgment, in particular of your salvation in per se, but it is the basis of who you are. Galatians 3, kinulong ka ng kautusan para ituro ka na kailangan mo. Ang Ten Commandments ay ibinigay para bigyan ka ng pagkaunawa na ito ka. Ito ang buhay mo. Kailangan mo. Ito ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan ka man dyan? Ito ang buhay mo at kailangan mo ng tagapagligtas. Yon. So the Ten Commandments is a pointing finger to the gracious God that, incarnate in the flesh to give atonement. Paglaya sa kasalanan, kapatawaran sa kasalanan, at ito ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, bottom line, paano ba natin sasabihin na, ako ay isang mamamayan ng Pilipinas? So, tingnan natin ito sa buhay natin bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Sir Rick, sabihan mo ako ha. Okay. So, sabihin na natin na kung paano ang buhay na to na huwag na tayo makialam. Hindi pwede yun. Kaya nga simula nung ECQ, nag-vlog na agad ako kasi ang unang objective ko is to be to give message and a mouthpiece to the people that God entrusted me, the Living Word Global Outreach Ministries here in Cavite. So yun ang unang objective ko. Pangalawa, to give sight and help to people around me. Okay? And to share my thoughts and ideas. So nothing more, nothing less. Walang pagyayabang, walang pagmamagaling, walang pagmamataas, dahil lahat tayo ay binigyan ng karunungan ng Diyos. Lahat tayo ay binigyan ng talino ng Diyos. It so happened, ito lang ang nature ko noon pa. Bago pa ako tinawag, ito na ako. Pagdating talaga sa mga ganitong klase pagkakataon, hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ako pwedeng manahimik. Bakit? Tinawag ako ng Diyos. Leader ako na tinawag ng Diyos. I know to be in authority as a man of God. I know to enforce power as a leader of the church. Kaya kung unawang-unawa ko ang ating presidente, ang hirap ng kalalagayan niya. Alam niyo ba na isa sa pinakamalungkot na posisyon sa buong mundo ay ang maging presidente ng isang bansa? Totoo yun. Isipin mo, sinasacrifice ng ating presidente. Now, ulitin ko ha, disclaimer. Mahal ko ang ating presidente. Naniniwala akong tinawag siya ng Diyos. Naniniwala ako na itinalaga siya ng Diyos at itinaasa ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong gumusto sa Kanya, bumoto sa Kanya in general. Okay? Pero naniniwala din ako na meron siya mga pagkakamali din, meron siya kahinaan, at meron din siya mga mali na mga desisyon para sa akin. Okay? So hindi ko na iisa-isahin yun. At hindi ito yung panahon para, siguro, kung may pagkakataon, sabihin ko sa kanya, Mayor, Presidente, mahal na Presidente, payagan niyo po. Di ba? Ganun lang yan eh. With respect. Pero para bembangin mo ang Presidente, parang galing-galing mo. Daan mo na lang sa sulat. Di ba? Para si Jose Rizal. Di ba? Si Jose Rizal, dinaan niya sa papel at ballpen. Di ba? At utak. Sumulat siya. Noli me tangere, el filibusterismo. Di ba? Sinulat niya. Para ganun lang yung kalayaan. Wala namang masama. Na sabihin mo ang gusto mo. Wala naman tayo hindi mo tayo komunistang bansa para i-black out ang news. Para yung mga nagsasalita, i-black out na rin. Di ba? Wala naman ganun eh. May internet naman tayo. Malaya naman nagsasalita. Pero pag minura mo presidente, talagang makukulong ka. Sige, subukan mo. Di ba?
Ganun lang yan. Clear lang. Kiniklear ko lang yung position ko, kiniklear ko yung motibo ko, intention ko. Oho. So, lahat tayo pwede magsalita. Ang isang pinakamahirap ay yung magdesisyon siya. Kaya nga mayroong mga nakapaligid sa kanya na mga advisors. Di ba? May mga nakapaligid sa kanya na mga advisors. At yun ang tumutulong para kung ano ang dapat gawin. Okay, ito po, honest ako. Honest ako. Nung unang vlog pa lang, hindi ako conforme sa ECQ or lockdown, kung ano man ang gusto nyo sabihin niya. Di po. Bakit? Unang-una, posisyon ko, ang virus everywhere. And historical na yan. Paulit-ulit lang yan. Ang bacteria, paulit-ulit. Okay, sa akin ito po, honest ako. At sinasabi ko naman to kahit sa mga doktor na nakakausap ko, sinasabi ko talaga sa kanila. Diba? Overreaction. Ano pa? OA. OR, OA. Diba? Lahat na. Tapos, ang tawag dito, yung tinatawag na exaggerated. Ang nangyayari pa, nagiging nami-misinterpret yung sinasabi ng Pangulo natin, ng ating Presidente. May mga abuso. May mga extreme implications. Di ba? Ako naniniwala sa nangyari ngayon. Naku, marami talaga. Ako naniniwala pa rin. At ngayon ay hindi lang naniniwala, saludo pa rin ako sa grip ng ating Presidente at naniniwala ako sa kanya na marami talaga siyang hahabulin na may problema talaga diyan sa SAP na yan. At kanina lang may kausap ako, naku po, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, grabe naman yan. Diba? Honestly, may mga hindi pa nakakuha talaga. At matatapos na yung deadline, marami pa rin din ako. Sa member ko lang, meron eh. Wag na lang yun, marami. Ako po. Buti na lang yung aming mayor, mabait po ang mayor namin at maunawain. Honorable Mayor June Walan, I appreciate you po. Sobrang galang ko po sa inyo at nakita ko ang puso ninyo at talagang mababalo po ang aming mayor. Ako na po nagsasabi. Hindi dahil sa matagal na, ako po ay 33 years na dito sa lugar namin. At dito na po ako halos tumanda. Bata pa po ako dumating dito, uhugin pa ako eh. Pero nakita ko po, nasundan ko po at walang perfect leadership or leadership governance, but I admire. At talagang marunong siya makinig. May tenga siya at hindi siya nagmamalaki. At pag talagang may mali, talagang inaayos niya. So, yun lang po masasabi ko. But anyway, katulad ng ating Presidente, nagsisikap siyang ayusin. Huwag na natin pagdudahan pa kung saan yung mga 200 billion na yan o 275 billion na yan. Kung ano pa yung mga billion na yan. Tandaan niyo po lagi, mga kababayan, mga kapatid. Ulitin ko po wala nagbayad sa akin, wala pong nag-impluensya sa akin. Kung ano man na nakikita ko, yun ako. I speak out of conscience. Okay? Kaya nga, di ba? Malino sabi ng Bible dito rin. Out of conscience, di ba? Yan, Romans 13, no? Sabi rito, therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. Conviction and conscience. Okay. Ayan, may inaabot si Allen. Ano kaya ito inaabot ni Allen sa akin? Okay. Meron pa, may pre-request. Okay, anyway. So, yun lang, no? So, I act out of conscience, out of conviction. Tumagal na po ako sa pagpapastor. Kahit po sino, kahit layasan mo ko, hiwalayan mo ko, iwanan mo ko, bahala ka. Kung ano naintindihan ko sa Bible, doon ako. Kasi bakit? Ang accountable sa bawat posisyon ay ang tinawag ng Diyos. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng ating Presidente, wala tayong magagawa dyan. Kaya ayaw mo, kaya gusto mo, kaya hindi ka naniniwala sa Kanya, kaya naniniwala ka sa Kanya, hindi mo na problema yon. Gawin lang natin yung mabuti. Ang unang-una, tama, manalangin talaga. Because only God can change the heart of man.
Okay? Katulad ni Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Tandaan natin lagi, napakagrabe, napakatindi ni Nebuchadnezzar. Pero yumukod siya sa Diyos. Yumukod siya, bumalik. Daniel chapter 4, writing ang chapter 5, bumalik, nakilala niya ang Diyos at nagpakumbaba siya. Tandaan po natin lagi, ang galit ay walang magagawa. Ako galit. Merong galit na righteous anger, okay yun. Pero yung galit sa tao na kuyus, na parang kay Haman at saka kay Mordecai, ay wala. Ikaw lang, matatrap ka pa niyan at hindi ka makakatulog. Tandaan niyo po lagi, ako naniniwala, ikaw bilang pastor, mga kapatiran natin, lahat po tayo na nananalangin. Kasama ako doon. Tayo lahat. Na bigyan ng kapayapaan ang ating presidente, tulungan siya ng Panginoon, kahabagan siya ng Diyos. Ako, ito. Ito talaga ang totoo kong pinapanalangin. Sobrang totoo. Ang ipinapanalangin ko, alam niyo kung sino? Yung mga advisor niya. Kasi, doon ko sila binabasa. Yung mga nakapaligid sa kanya, doon ko binabasa. Because I believe 101%, majority of our president's decision is based on the inputs of all the people around him. Mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, lahat tayo nagnanasa. Sinabi ko na sa inyo yung totoong sinasabi ko noon pa. Hindi naman dapat katakutan ng COVID-19. Hindi yan. Fake news lang yan. Natural lang yan. Pneumonia lang yan. Di ba? Marami namang dumadating na news kahit sa Amerika. Yung mga namamatay fake hindi naman COVID namatay Hindi naman At karamihan ng mamatay, yung mga matatanda na hindi na pinadalaw dun sa mamamatay ka talaga. Wala kang encouragement Manghihina loob mo di ba? Ang unang pumapatay sa atin, emosyon. Takot ng isip. Mental and psychological distress. Iniimbitahan ko po kayo. Sa Sabado, ako po ay may free Brain Excellence Seminar. Ito po yung aking second program pero seminar format na po ito. Seminar format. Hindi ito activation session, but seminar format. Awareness ang key dito. Saturday, please, kayong lahat po na nakikinig, samahan po ninyo ako at dito ko po ididetalye yung mga ibang gusto kong sabihin. So, Saturday, meron po itong PowerPoint na naka-prepare ako. At the same time, mga question and answers. Tsaka may mga video akong papakita doon. Tsaka may mga konting activity na related doon sa counseling. So, ito yung inner healing and smart SMART. Nag-ibig sabihin po yun doon ko na nagpapaliwanag. Smart Therapeutic Counseling Dynamic approach. So, 7:30 to 9 po yun. 1.5 hour. Zoom po siya. Zoom. So, meron po ako sa Facebook na announcement. Nandun na po yung PID niya sa Zoom at saka yung password. Andun na rin po. So, please, magkita-kita tayo on Friday. On Saturday. Pero tuloy pa rin yung vlog ko ng Friday. Wala pong pagbabago doon. Okay? Tuloy-tuloy po yun. So yun. So in closing, dahil I have 5 minutes more to go para matapos na po ito. So, gusto ko lang po basahin itong text na to. Kasi lahat po tayo ay isang kinatatakutan ba't ganon? Ang churches sarado pa rin? Bakit bukas ang pogo? Iaano ko po yun. I-enhance ko yun siguro by Friday. Bakit ang issue ay bakit ang church ay sarado? Kasi in-establish ko muna yung leadership authority. Yun muna. Ito muna. Importante kasi ito at pangalawa, bakit ang mga bata ay wala pa rin pasok? Kasi kami po ay administrator din po ako ng school. Kaya nasabi ko ito. September, sabi August daw, September. Ganon. Mga ganon. Meron pa exaggerated
Hindi pa kasi sinasabi ng Malacanang inuunahan na. Yun ang problema ng fake news. Kaya huwag kayo basta maniniwala unless, ito po ang aking gusto sabihin, unless mismo sa bibig ng ating mahal na presidente ang magsabi, doon lang tayo maniwala. Pero hanggat kung sino-sino sa social media, huwag kayo maaligaga. Kaya katulad niya, panic buying. Panic. Puro panic, may buying. Panic, walang buying. Di ba? Kasi walang pang-buy. Tapos bandang uli, wala naman pala. Yun naman pala. Yun nga sinasabi ko. Nung una pa lang na, meron na naman daw tawag dito, pandemic 2, ano man. Tapos meron pang lockdown na, talagang total lockdown na daw. Ako po. Palibuti na lang. Kasama kami doon sa isa sa medyo, God is good naman. Mabuti ang Diyos. Pero wala masyadong pambili na maraming buying. Meron pang buying, walang masyadong maraming buying. Kaya hindi ka maka-hoard, no? So, yun lang yun. Ganun lang yun. So, ang sabi dito ng Bible, Proverbs 15:22. Where there is no counsel, purposes are frustrated. But with many counselors, they are accomplished. So, syempre, depende yan sa counselors. So, kaya ako po talaga, sa totoo lang, doon ako sa mga counselors na kabantay. Halimbawa, kung sino man yun. Sa health, sa DSWD, sa DILG, yung mga aspects na yan, sa PNP, yung mga representations dyan. Doon ako, halimbawa, pagka mayroong brutality o kung ano man ang mga abuse, may mali sa implication, sa implementation, tsaka concept ng pagkaintindi. Halimbawa, sa mga medical fields. So, gano'n lang din. Ano ba talaga to? Dapat mapatagalin itong ECQ na to. Meron namang GCQ. General. Sabi ko nga, ito lang yung idea ko noon. At dapat, ano lang yan, kasi kung 14 days, ano nyo kasi, sa pag-judge kasi, dapat meron ka ding common sense at saka practicable sense. So, ganun lang kasimple. Now, sabi dito, Proverbs 11:14, where there is no wise guidance, is the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Mga kapatid, tandaan po natin lagi. Lahat po tayo ay habag ng Diyos. Every church should be a grace-oriented. Huwag na tayong humatol para huwag tayong hatulan. Ang hatulan natin yung mali. Huwag yung tao. Yung mali ang hatulan natin. Yung kasalanan ang hatulan natin, huwag yung tao. Dahil yung tao hanggat buhay ay may pag-asa. Maaaring hindi man niya ma-enjoy yung buhay niya sa lupa, pero pag walang kasalanan, hindi pinagbabayaran. Introduction yan dun sa aking discussion na grace and faith. So, yun lang po. Sabi nga ng Matthew, to conclude, Matthew 11:28, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke, verse 29, upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Come to me, all of you. If you go near to God, you will find rest of your soul. Walang lugar ang takot. Walang lugar ang galit. Walang lugar ang pagsisihan. Walang lugar ang pagdududahan. Bagamat meron ka duda-duda, ibigay na ho natin yan sa presidente natin. Naniniwala ako, siya po ay lawyer, fiscal siya ng prosecutor. Kababayan ko po, ang ating presidente, Davao City. Sabi nga ng auntie ko, ay parang kaklase o kaibigan o anyway, no name dropping. Anyway, kasi Davao din po kasi kami. So anyway, so yun lang po. Ang akin lang masasabi, mahalin natin ang ating bansa Pilipinas. Kung sino binoto natin, respetuhin natin.
Ano man ang desisyon natin, hayaan natin na Diyos ang bahala sa Kanya. Tama o mali man sa tingin natin, huwag na tayong magdagdag pa ng kaguluhan. Ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang ating mga leaders, ang ating presidente, ang kanyang gabinete, na kanyang mga counselors ngayon, councils na nakapaikot sa Kanya. Mahalan natin ang mga taong nangunguna sa atin. Yun lang po pinaka-best. Kaya kung meron po kayo, bago ako manalangin, kung meron kayong mga katanungan, opinion, suggestion, or you want to share something to me na mga kaisipan, okay, just call me 0927-338-5738 and 0922-763-0179 for counseling, suggestion, question, whatever, or prayer, healing. 0927-338-5738 and 0922-763-0179. So, kita-kita po tayo on Friday ulit, 4:30 to 5:30, and on Saturday night, 7:30 p.m. and to 9 p.m. Okay? Yun po. Sa Zoom po yun, Zoom. Tingnan nyo na lang po sa Facebook, nandun po ang mga information. So, lahat po na may karamdaman, lahat na may problema, lahat na may kabagabagan, ay sumama po sa akin sa panalangin at ilagay ninyo kung saan man ang mga karamdaman ninyo. At kung kayo'y nahihirapan, nalulungkot, natatakot, ilagay nyo sa inyong puso, sa inyong isip, sa inyong ulo, sa inyong noo, ang inyong mga kamay, at ako po ay mananalangin. Tayo po yung muko. Dakilang Diyos sa hapong ito. Inuulat ko po ang aking kamay sa kanila sa oras na ito. Sa lahat ng may mga karamdaman, kalungkutan, kabigatan, pagalingin niyo ang kanilang puso, isip, damdamin, lalong higit ang kanilang katawan o Diyos at ang kanilang espiritu. Sa lahat ng may mga dinadalang katatakutan, I pray for the wisdom that comes from your throne. The peace of God that transcends in all understanding to come to their hearts and mind, to protect them, Lord. I commit them to you. Let your healing be upon them right now. In Jesus Christ's name. Amen. And amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Naway pagpalain tayo ng Diyos at pinagpala kayo sa ating The Living Word Inside Forum. Magandang hapon po. Dito po si Pastor Dr. Alan Boroli. Nagpapasalamat sa inyo lahat. Purihin ng Diyos.